Salamat sa awit. Ngayong umaga, buksan po natin ang ating Biblia sa unang aklat, Genesis chapter 3, verse number 9. Genesis chapter 3, verse number 9. Tayo po ay tumayo at tayo po ay babasa ng isang talata. And then tayo po ay mananalangin. Genesis chapter 3, verse number 9. Simulan ko sa verse 8. Genesis chapter 3, verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. And the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Okay, so ito po ating pag-aaralan. My title is simply, Where art thou? Okay, typing manalangin. Typing tumuot pumikit, manalangin tayo. Panginoon, gabayin mo po kami sa pag-aaral na ito. Salamat na sa kabila ng aming kasalanan, ikaw nga po ay nagbayad ng malaking halaga para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat sa iyong anak na si Kristo, binigay ang kanyang buhay para mapahamak sa halip na kami. And so, Lord, we pray that you will bless our message. Ipakita mo sa amin ang iyong sapat na biyaya sa amin na makasalanan upang kami ay maligtas. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Where art thou? Ito po ang kauna-unahang tanong ng Diyos sa taong nahulog sa kasalanan. Anong sabi niya kay Eva at kay Adan? Where art thou? Now, si Adan ay nagkasala at alam natin ang tagubili ng Diyos kay Adan, hindi pa nga kay Eva, ngunit kay Adan. Kasi si Adan, ang tawag natin, he is the federal head. Siya ang head ni Eve. So sa kanya binigay ng Diyos ang kautusan. Huwag kakainin ang bunga ng halaman na nasa gitna ng halamanan. And so we remember what happened. Dumating ang panahon, si Adan kinain yung bunga ng pinagbabawal. Si Adan ay nakinig dito sa serpent. Ganon din si Eva. At nabali ang tiwala ng tao sa Diyos. And so ngayon, si Adan at si Eva ay nagtatago sa mga puno sapagkat they realized that they were naked. Now ngayon, siguro, nung time na nangyari ito, siguro nag-uusap yung mag-asawa, si Eva at si Adan, naku, paano kaya ang Diyos, paano kaya gagawin natin? I'm sure yung takot na nasa puso nila, alam nila na ang Diyos galit sa kasalanan. At ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan at hindi ng Panginoon ipapahintulot ang kasalanan na magtagumpay. So ano man ang naramdaman nila, I'm sure sila ay may takot at gano'n na lang natakot. At maraming iniisip nila, siguro baka naman iiwan na tayo ng Panginoon kasi tayo nagkasala at ang Diyos ay hindi nakipag-ugnayan sa kasalanan. Siguro iiwan na lang tayo. Anong mangyayari sa atin? At buti na lang ang Panginoon, hindi sila iniwan. Alam mo yung para bagang, okay, nagkasala kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi, inayos ng Diyos Ginamot ng Panginoon. And yan nga ang ating lesson. Kahit sa kasalanan, ang Diyos tumutulong pa rin sa atin. Hindi tayo iniiwan sa kasalanan. Merong Diyos na gumawa ng paraan upang tayo ay matulungan sa ating lugmok na kalagayan. And so, nagtanong ang Panginoon, where art thou? At tinatanong niya si Adan. Naunawaan nila ang galit ng Diyos sa kasalanan ay naroroon. At siguro inisip nila, ano kaya, magpadala ang Panginoon ng mga anghel para tayo ay wasakin at sirain ang lahat ng kanyang nilikha. And so sila nagtago, puno ng takot. And yet sa kabila nito, ang Panginoon ay dumating, ang Diyos na
na kung saan ay, na kanilang inoffend sa kasalanan, ang Diyos na lumikha sa kanila ay dumating ng may buong pag-ibig para hanapin sila at tulungan. Alam mo yan ang kwento ng tao, ng Diyos sa taong makasalanan. So, itong taonong na ito, may 3 bahagi ako ngayong umaga. Ito sa tanong na, where are thou? Nasaan ka? Una, ito yung isang tanong ng condition. It's a question of condition. It's a question of accountability, and it's a question of grace. Okay? So, yan ang 3 nating outline. A question of condition. God made them realize their lost condition. Alam mo kung bakit tinanong ng Panginoon? Para ipaunawa, para mang may bata, pag alam ng magulang, meron siyang ginawang mali. Anak, anong ginawa mo? Di ba ganun? Kasi, alam naman ng magulang O anak, anong kinuha mo? Pero alam ng magulang. Now, ang Panginoon ay omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Ba't siya nagtanong? Alam ng Diyos lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang kung nasan si Eva at si Adan, at hindi siya nagtanong sapagkat hindi niya alam. Hindi yun ang dahilan. Ang Diyos na lumikha ng lahat at sinabit ang mga bituin sa langit at lahat ng planeta, at siya na nakakaalam kung ilang hibla ng buhok meron ng lahat tayo, alam niya kung nasan si Eva at si Adan. Ang problema, si Adan, hindi niya nalalaman kung nasaan siya. Nung siya'y nagkasala spiritually, hindi niya alam kung nasaan siya. Basta nagkasala siya, alam naman natin, sa oras na magkasala, tayo ay, nung si Eva at siya nagkasala, sila ay naging makasalanan at gano'n na sila. Nilikha sila, walang kasalanan. Pero nung sila ay nagkasala, ay ito na nga, nalugmok na sila sa ganyang kalagayan. At tayo bilang galing sa kanila, gano'n na rin ang nangyari sa atin. So, alam ng Panginoon because He knows everything. And so, tinanong niya si Adan, sapagkat tinutulungan niya si Adan, makita kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. Adan, hindi ka nakatulad nung dati. Nung dati malinis ka, ngayon makasalanan ka na Bakit mo ginawa yan? Adan, nasaan ka? And so nagtatanong ang Panginoon, sapagkat ngayon si Adan ay nalugmok sa kanyang kasalanan. At alam niyo, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, sana makonvince ka ng Panginoon na ikaw ay kailangan maligtas. Kasi alam niyo po, marami sa inyo ang matagal na nagsisimba. Hindi ko alam kung na-save na ba kayo. Pero I pray na ang Panginoon ang mag-convince sa inyo kung paano hinanap niya sa Adan, nasaan ka? Sana kayo rin. That God will convince you that you are lost if you are. Because I don't know. Hindi ko alam. Sino ba sa atin na kailangan maligtas? Pero alam ko to, pag hindi tayo naligtas, mapapahamak ang ating kaluluwa sa lugar that you would wish na hindi ka nakarating kung in the future. So ang kasalanan ang nag-aalis sa atin ang kasalanan naglalayo sa atin sa Panginoon na banal. Kasalanan ang nag-aalis sa atin sa kalooban ng Diyos, kagalakan sa Diyos, kapayapaan sa ating Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit nawawala tayo sa mga bagay na yan. You know what? Maaari kayo nagsisimba, umaawit, naglilingkod sa Diyos o ano paman. Pero minsan, tayo ay nasa kondisyon na tayo nagtatago sa Diyos. Kasi nagtatago tayo sa religion, mayroon tayong mga bagay dapat ayusin sa buhay. Pero saan tayo nagtatago? Sa ministry. Madaling mangyari yan. Kaya ang Panginoon ay nagtanong kay Adan, sapagkat gusto ng Panginoon tanungin kay Adan ang kanyang kalagayan. At ngayong umaga, ang Panginoon ay nagtatanong pa rin sa atin, ano ang kalagayan mo? Saan ka? Hindi niya tinatanong ang ating lokasyon, kung hindi ang ating kondisyon. Hindi ang ating address, kundi ang ating puso. Nasaan ka ngayong umaga? And so ito ay tanong ng Panginoon kay Adan.
Adan, nasaan ka in relation to me? Mahal mo pa ba ako ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan? And so, tinanong ng Panginoon si Adan, para ma-realize siya, teka, nasaan na nga ba ako? Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. Hindi na ako naglilingkod sa Panginoon, unlike before. See, magandang itong tanong na to, itanong natin sa ating mga sarili, nasaan ka na ba, kapatid? Saan ka na? Kung hindi ka pa naliligtas, anong klaseng buhay meron ka? Nasaan ka na? Ikaw ba'y nasa mabuting, masayang buhay? Kumikita ka ng sapat. Nabibili mo yung gusto mo. Pero nasaan ka? Ikaw ba ay nasa buhay na do you feel fulfilled in your life? See, ito po ay tanong na binibigay ng Panginoon kay Adan personally. Sabi niya, Adan Hindi niya sinabi, sana kayo lahat. Hindi, sabi niya, Adan, nasa saan ka? Yan tanong ng Panginoon. Ikaw, nasa saan ka? Ito'y personal na tanong. Ito ay tanong na hindi pwedeng sagutin ng sino man kung di ikaw. Hindi maaaring pagdating ng panahon Nanay, nagtatanong ang Panginoon, pakisagot mga, hindi pwede. Alam mo, pagdating ng panahon, when we give an account sa ating buhay, hindi maaaring may ibang sasagot Ngayong umaga, nasaan ka? Sa Panginoon. Are you right with God? Are you a child of God? Kasi alam mo, kung hindi, kailangan matagpuan mo ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. Okay, number 1, a question of condition. Tinatanong ng Panginoon si Adan para ipaunawa kay Adan, Adan, ikaw ay nagkasala, nasaan ka? Masaya ka ba? Sa kasalanan mo, masaya ka ba? Ikaw ba ay nagagalak? And so, yan ang unang tanong. Pangalawa, a question of accountability. God wanted them to give an account. Alam mo, pag ang bata nagkasala, tumatahimik. Halimbawa, naalala ko na ako'y bata, meron ako nabasag sa bahay. Nabato ko ng tsinelas Binabato ko yung bola. Meron ko yung basketball na nasa loob ng bahay. Binabato ko yung bola at sumabit. Abay, tumama doon sa aming display. Nasira. Naalala ko, ako'y tahimik. Pagdating ni Mami daw, nagkasalita. Ganon din si Adan. Alam ni Adan ang kanyang kasalanan, kaya siya'y tahimik. Now, ang Panginoon, gusto tayong magbigay ng account. And truly, isang araw magbibigay tayo ng account sa lahat ng ating ginawa. Now, si Adan ay nagtago. You see, ang kasalanan kasi, nabubuhay yan sa mga madidilim na mga lugar. Ang kasalanan ay hindi katulad ng liwanag. Ang kasalanan ay it makes us to hide. Pero kayo nakagawa ng kasalanan, parang wala kang gusto, ayaw mong ma-expose. Gusto mo, ikaw lang nakakaalam. Pero sa kabila ng lahat ng yan, napapalayo sa Diyos. Kailangan i-confront natin ang sarili. Teka muna, ito ay isang tanong ng accountability. Teka, bakit ganyan? So siya na rin nagtago. At sabi ko nga minsan, pwedeng tayo nagtatago sa ating achievement. For instance, kailangan tayong, iniisip natin, tayo ba tagumpay? Well, ang dami kong achievement. Kaya alam mo sa akin ang achievement, ang pinakamagandang achievement, ay ang makilala ang Diyos. Pero hindi naman ang achievement, maraming pera. Alam mo kung marami kang pera, marami ding tao, mas marami pang pera sa atin Hindi yun ang, we have to give an account. At hindi tayo pwedeng magpatago-tago at tinagtatago tayo sa, alam mo, for instance, kaligtasan. Huwag kang magtago sa reliyon. Huwag kasi, may reliyon naman ako Hindi naman yun ang tanong Kung may reliyon, lahat tayo may reliyon. Pero ang tanong, meron ka bang relasyon sa Panginoon? Huwag tayong magtago sa mga bagay na ito. Kung hindi, sagutin natin ang tanong ng Panginoon. Give an account. One day, we will stand before God. Alam niyo, isang araw, ipagsusulit natin ang lahat ng ating buhay dito sa lupa. Adam had to face what he had done. And you have to face God sa iyong ginawa. Na tayo mga Kristyano,
We have to be faithful. Bakit? Isang araw, ipagsusulit natin sa Panginoon ang ating mga ministeryo na binigay sa atin. At huwag tayong matakot. Ako, ginagawa ko lang yung kaya kong gawin kasi nang binigay sa akin eh. Kung binigyan ka ng 5 talents, you have to give an account for 5 talents. Ako yung nagpapasalamat sa inyo mga nasa music ministry kasi meron kayong talent dyan. Huwag mong gamitin yung talent. What will you tell the Lord when you give an account? Ang galing-galing mo magturo, hindi ka man nagtuturo. Ang galing-galing mo sa iba't ibang area. Pero you will give an account. At kaya tinanong ng Panginoon si Adan, sapagkat Adan, ipagsulit mo yung ginawa mo kasi nagtatago ka eh. Huwag ka magtago. Makipag-usap ka sa akin and give an account sa ginawa mo sa akin. Tayo mga kapatid, paano ipagsusulit din natin eh. Hindi ka pwedeng magtago ng, kasi your sin will find you out. So, ang Panginoon, gusto na, Adan, ipagsulit mo yan. Anong ginawa mo? Pag-usapan natin. Okay, so nasaan ka na? Anong ginawa mo sa bagay na ibinigay ko sa'yo? Kasi technically, binigay ng Diyos kay Adan ang buong daigdig. Adan, anong ginawa mo? Binigay ko sa yan. Tayo ganun din. We will give an account. Ang daming binigay ng Diyos sa atin. Una, binigay tayo ng Diyos. Alam mo, isang bagay na maganda binigay ng Diyos sa atin, kalayaan. Pumunta ka ng China, Russia, Vietnam. Tingnan kung may kalayaan doon. Kung may ganito, wala. Tayo meron. At, yung kalayaan na yan, ay ipagsusulit natin yan. So, Adan, anong ginawa mo sa katotohanan binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay na pinagtiwala ng Diyos sa iyo? Anong ginawa mo sa talent na binigay ng Panginoon? Sa pamilya, sa mga anak, sa asawa, sa trabaho na binigay ng Diyos. See, we will give an account. At, di ba, isang araw, lahat ng bagay na binigay ng Diyos, ibabalik natin sa Kanya at ipagsusulit. Now sa akin, you better be a Christian. Because, number 1, andito ka para papakinggan na pinag-usapan natin, ang kasalanan magpapahamak. Hindi naman sa hindi mo narinig yun, narinig mo yun. Magpapahamak ang kasalanan. Binigyan ka ng Diyos ng Bible, binigyan ka ng simbahan, binigyan ka ng pastor, binagpapaliwanag sa'yo. Ano ginawa mo? So parang sasabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Well, you better be ready in that day. Kasi sa 1 Corinthians 3:13, tayo pong mga manampalataya, ilalagay sa apoy lahat ng ginawa natin. Ilalagay sa apoy. Hindi mahalagang nandito tayo, gumaganap. Hindi. Higit pa doon, susukatin ang puso natin. Bakit mo ginawa? Bakit mo inawit? Bakit mo sinabi? Bakit mo inisip? Bakit mo tinulungan? Lahat yan. One day, magbibigay tayo ng account. And dito kay Adan, gusto ng Panginoon i-restore sila parehas. I-restore, tulungan. Kasi nagtago sila eh. Nagkasala ang dalawa, tas nagtago. Ay, anong mangyayari? Anong conclusion? Ganun lang ba? Hindi, gusto ng Panginoon i-restore sila eh. In other words, Adan, lumabas ka dyan. Hindi kita matutulungan kung ikaw ay magtatago. Yung parang yun ang sinasabi ng Panginoon eh. At ganun din tayo, kung meron kang kailangan, huwag kang magtago. Ikaw ay makipag-usap. So ngayon, anong ginawa ni Adan? Panginoon, ang babae na ito, binigay lang naman sa akin eh. Hindi, pero ikaw ang tatay, ikaw ang responsible, kahit anong mangyari. Ikaw ang responsible eh. Adan, anong iyong ginawa? Panginoon, ang babae, Genesis 3:12. Sabi niya, verse 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree and I did eat. Na ito ang problema. Ayaw ni Adan tanggapin yung responsibility. Hindi ako may kasalanan. Alam mo, listen, kapag hindi tayo natutong tumanggap ng responsibilidad, hindi tayo lalago. Pag ang parating may kasalanan ay yung iba, hindi ka matututo. Kailangan matuto tayo para lumago, pero saan tayo magsimula? Tanggapin yung ating mga kabiguan. Tanggapin mo. Kung nagkamali ka, tanggapin mo.
Kasi pag parating, kaya ako ganito, gawa ng magulang ko, paano kami pinalaki. Kaya ako ganito kasi tatay ko ay mag-iinom at adik. Kaya ako ganito kasi hindi ako pinag-aral. Ba't yung bang lahat ba ng hindi pinag-aral, hindi nagtagumpay? Yung mga, ewan ko, si Henry si ko nag-aral. Pero alam mo, marami ang nagtagumpay, hindi nag-aral. And that's why we need to give an account. Gusto ng Panginoon, tulungan sila ma-restore. Pero bago ma-restore, dapat meron mo ng honesty. May magsabi ka, bago tayo mapatawad, kailangan magsisi muna. Di ba? Paano kung mapatawad ka nagsisisi? Paano kung marirevive kung wala kang repentance? Kailangan gawin mo muna yung humility Magpakababa. Si Adan nagtago. Paano tutulungan ng Diyos nagtatago? Lumabas ka muna dyan. Alam mo, kung ikaw ay may sakit, pumunta ka sa doktor, hindi maaaring gumaling ka, hindi ka na nakipagkita sa doktor. Kung nagtago ka, marami ako alam na tao, pag may sakit, ayaw magpa-check up. Nagtatago sa doktor. Basta pag kung anong kalooban ng Panginoon, as it is appointed unto man wants to die. Ganun na lang I don't agree. Pero ano mong ginawa ng Panginoon? In-expose si Adan. Adan, nasaan ka? In-expose ng Panginoon si Eva at si Adan para tulungan sila. Hindi para ipahiya, hindi, para tulungan. And you see, hindi tayo marirestore ng Panginoon if we refuse to admit that we are broken. Diba? Kung hindi ka nalulunod, bakit gusto mong sagipin ka? Di ba? Kung hindi ka makasalanan, bakit gusto mong mapatawad ka? You see, dapat tayo ma-admit muna natin na meron tayong problema. Meron tayong problema Anong problema natin? Kasalanan. Makasalanan tayo. Tanong, anong ginawa mo sa kasalanan? Kaya nga, Panginoon, tumatawag, magsabi ka lang. Gusto mong tulungan kita, patawarin kita, magsabi ka. At ang Diyos ay, is willing to help. But first, we need to admit that we are broken. Kung gagamutin tayo ng Panginoon, aminin mo muna na ikaw ay may problema sa karamdaman. Pag parating denial, may taong denial parate, wala akong sakit. Hindi matulungan ng doktor kasi walang sakit. Pero meron. Okay, so a question of accountability. Number 3, a question of grace. Alam mo, ang tanong na yan ay talaga'y biyaya ng Diyos. God comes looking before man comes repenting. Napansin niyo yan? Ang Diyos ang nauna na maghanap sa tao, hindi tao naghanap sa Diyos. Ang Diyos kasi yan ay kanyang biyaya. Anong biyaya? Ang biyaya ay bagay na binigay kahit hindi tayo deserving. Hindi ni Adan deserve na hanapin siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang kasalanan. Pero hinanap siya ng Diyos. Kaya nga, nagtago si Adan. Pero gusto ng Panginoon, bigyan siya ng pagkakataon. Adan, tutulungan kita. So ngayon, dumating ang Panginoon, hinahanap si Adan. Kaya't nauna ang habag bago yung judgment. Na huwag sabihin, ba't ang tao ay dadali ng Panginoon sa impyerno? Hindi, pero napaliwanagan naman Nabigyan naman ng di ba, pinilit natin abot, kaya nga tayo nagpapadala ng missionary. So God comes in mercy and not judgment. Hindi ang Panginoon dumating kay Adan, sabi, Adan, ako'y tapos na sa iyo, makasalanan ka, wawasakin ko kayo, wala akong panahon. Hindi ganun Sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Para pag si Adan ay sumagot, God can start a conversation, Adan, ganito ang gawin mo. Diba? So, ganun ang nangyari. Kaya ang biyaya nauna Nauna ang biyaya ng Diyos. Isipin niyo po, bago pa tayo pinanganak, meron tayong paraan para maligtas. Si Kristo ay 2,000 taon na nagbayad. Tayo, 2,000 taon naririto sa panahon na ito. Pero bago pa tayo nagkasala at isinilang, wala, nagbayad na Para bang bago ka umutang sa tindahan, binayaran na yung tindahan 2,000 years ago? Kaya ito yung isang tanong na may kasamang biyaya. Kasi hindi naman si Adan dapat tulungan, tinulungan siya ng Diyos. At hindi ba ganun din tayo?
ako nagkasala. 1989, tinanggap ko yung tulong. Ikaw, kailan mo tatanggapin? Ngayon, magtatago ka, ay ako'y nagsisimba. Who cares? Yung bang mga Muslim, hindi ba nagsisimba yon? Yung bang mga atheist na lang? Wag na yan, atheist. Yung atheist, meron din siya, yung Church of Satan, nagsisimba rin sila eh. Huwag tayong magtago sa relihiyon, sa mabuting gawa, sa ating mga accomplishments sa buhay. These things will burn. And so, ang biyaya ng Panginoon ay nauna. Nauna ang paghahanap ng Diyos bago si Adan nakipag-usap sa Diyos. Nauna ang pagtawag ng Panginoon, Adam, where art thou? Bago sinabi na Adan, Panginoon, narito ako. You see, ang kaligtasan natin, Diyos talagang nauuna. Diyan talaga eh. Hindi ang Panginoon dumating na may pagsigaw ng galit, siya ay dumating may kababaang loob, puno ng pag-ibig sa puso para tulungan sila. And so, parang sabi ng Panginoon, Adan, pumunta ka dito at tutulungan kita. Ano bang problema meron ka? So, kinukuha ng Panginoon, ano bang, di ba? Kasi if you do not admit your problems, God cannot help you. Kailangan tanggapin mo. Kung hindi ka pa naliligtas, tanggapin mo ikaw ay mapapahamak. Tanggapin mo. At lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi maaaring patawarin ka ng Diyos, hindi ka naman nahingi ng kapatawaran. Kaya alam niyo po kayo po, lalo yung iba sa atin, matagal na kayo nagsisimba. Unawain niyo po, ang Panginoon ay meron siyang biyaya na pwede nating makamtan. Alam ko mahirap maligtas, pero may biyaya ang Diyos eh. God can help you, God help me. Ito po ang ebanghelyo na bago pa dumating ang ebanghelyo. Alam mo, tayo po'y naliligtas sa gospel. Si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay na maguli. Ito po ay ebanghelyo. In other words, ito po ay kaligtasan bago pa dumating si Kristo at ipinako sa Calvary. And so, ito po ay pinapaalala sa atin na ang kaligtasan natin ay nagsisimula sa Diyos at hindi sa atin nagsimula. We love Him because He first loved us. Yan po ang dahilan. Bakit natin minahal ang Diyos? Kasi tayo po ay Kanyang unang minahal. So therefore, nung tayo nagkasala, ang Diyos ang lumapit. Hindi ang tao ang naghanap. Hindi, ang Diyos po ang naghanap sa tao para yung tao ay mabagong buhay at maligtas sa kanyang kasalanan. And so it's a question of grace. Isang tanong na punong-puno ng biyaya. And so nagtanong ang Panginoon, hindi para usigin si Adan, hindi para iwan si Adan sa kanyang kalagayan at hindi tulungan. Tinanong ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Sapagkat gusto ng Panginoon siyang katagpuin at tulungan sa kanyang kasalanan. Yun ang dahilan eh. Hindi, Adan, nasaan ka para malaman ko sa kita papaluin. Hindi. Naghahanap ang Diyos sapagkat gusto ng Panginoon makita ni Adan na siya may problema and God can help him. Now, my last point is this. Ang Panginoon is patient with the guilty. Alam mo kung ang Diyos hindi patient sa guilty, matagal na tayo namatay niya mga karating sa lahat. Ako naligtas 23 years old. Bakit ako'y nagkakasala nung 1, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 6 na taon, 10 taon, 15 anyos, 17, 8. Hindi pa ako namatay. Because God is patient with the guilty. Pero may hangganan yan. Hindi, anong hangganan? Habang tayo nabubuhay. Ang Diyos ay patient, gusto tayo maligtas, pero habang nabubuhay tayo, hindi man tayo habang buhay mabubuhay. Mamamatay tayo, so may limitasyon. Hindi ko alam kung anong panahon nagkasala si Eva at si Adan, pero ang Diyos, nung siya'y dumating, hindi siya nagmamadali. Isipin niyo yun, ha? Kailan ang Panginoon dumating? He came in the cool of the day. In other words, sa Hebrew, ang sabi, itong the cool of the day, dumating ang Panginoon kay Adan in the cool of the day, hindi siya nung nagkasala, andun kagad ang Panginoon. At sinasabi, Adan, ikaw ay mamamatay, ikay mapapahamak, wala kang pag-asa, sapagkat ikaw ay nagkasala. Hindi ganun eh. Ang sabi yung Hebrew word, in the wind of the evening. In other words,
malamig na panahon. Hindi ba ang Diyos dumating na punong-puno ng galit at apoy? Hindi. So dito nakita natin, ang Panginoon dumating, He waited until the cool of the day. Nakikita ko dito na ang Diyos ay mapagpasensya. Kasi, tayong mga naligtas, alam mo, meron tayong mga naliligtas. After, mga 80, meron pang 80s naliligtas. Ang mother ko ata nung naligtas. Na rin eh. May 80 na. Pero parang may at least 70. Pero naliligtas pa rin eh. Naliligtas pa rin. So here's what we learn. We learn that, una, ang Diyos ay darating sa atin isang araw. Na whether tayo ligtas o hindi ko alam. Darating ang Diyos. Dumating siya kay Adan. Nung si Adan ay nasa kasalanan, dumating ang Diyos. Now, isang araw darating sa atin ang Diyos. And ipagsusulit natin ang ating ginawa. Tanong, are you happy sa ginawa mo? Have you been faithful to God? Alam nyo, minsan naisip ko yan, kahit nga mga membro magsisimba sa hapon? Hindi. O, baka mamaya, kasi may Lord's Supper. Pero alam nyo, kayo mga membro, hindi kayo nabalik sa hapon. Pagsusulit nyo yan. I mean, you think yung kayo nakapahinga kami narito, naglilingkod sa Diyos. You think lamang kayo sa amin? You're not. Kasi isang araw, alam nyo, God is patient with the guilty, but you better get things right. Alam mo, kung meron tayong kasalanan sa buhay, ang Diyos, willing na intayin tayo, pero you better get it right. Because ang Diyos, pag ikaw ay parating, darating panahon, pag naubos ang oras na binigay ng Diyos sa atin, haharap tayo sa Panginoon para ipagsulit. At mahirap kalaban ng Diyos. Kasi ang Diyos kayang kontrolin ng lahat Pati yung tibok ng puso natin, pati yung natake. I mean, alam mo, kaya ng Diyos lahat So, but God is patient with the guilty. Parating may panahon para magsisi, magbago. Pero totoo yan God will come to the sinful. Sooner or later, God will come. And you know what? God will come to you. Kung kailan yun, hindi ko alam. Kung kailan tayo, mamamatay, pero ang tanong, ay nakahanda ka na ba? Nakahanda ka na ba? Dapat tayo nakahanda. And we must answer personally. Alam mo, pag dating ng panahon, sasagutin natin yung tanong na yan. Nasaan ka? Adan, nasaan ka? Hindi yung mga magulang tinatanong Hindi, wala namang magulang si Adan. Hindi si Eva tinanong, si Adan Hindi naman yung mga anak nila, pero si Adan. And we must answer personally. Kung tayo man ay darating panahon, harap tayo sa Panginoon, tatanungin tayo ng Panginoon. Now question, are you walking with God? Or are you hiding behind the trees? Sabi natin hindi ako nagsisimba sa hapon, pero nagbabasa ako ng Bible. Hindi ako nagpe-prayer meeting, pero ako'y tumutulong sa mga nangangailangan. Alam mo, maganda naman tumulong, pero kailangan gawin natin yung tama Huwag tayong magtago o baka may tinatagong sikretong kasalanan. Listen, anumang kasalanan ang itatago natin, may nakaalam Yun ay ang Diyos. Alam mo, after a while, it's amazing, kapag ang gusto ng Diyos ipahayag ang kasalanan, mahayag. Kahit matagal na nangyari, nahayag Ganun ang Panginoon He has a way to reveal secret things. So huwag tayong magtago. Huwag tayong magtago. Ang dapat natin gawin ay give an account. Panginoon, ganito po. At saka, alam naman ng Panginoon Panginoon, ako po may kasalanan ginagawa. Ganito po ang ginagawa ko Alam naman ng Panginoon Pero kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, di ba kung hindi natin makakausap ang Panginoon, paano natin tayo tutulungan? Di ba? Paano tayo tutulungan? And so God is asking, nasaan ka? Para sa'yo, hindi para sa Kanya. Gusto Kanyang, God wants us to open a conversation with you. Makipag-usap ka at tanggapin mo ang kalagayan mo. And once si Adan ay nagkipag-usap sa Diyos and he came out, God began the work of redemption in his heart. You see, kung hindi ka kasi lalapit sa Panginoon, paano siya makagagawa sa iyo?
nakasarado ang pinto mo sa Diyos. Buksan mo. At kung meron kang problema, sabihin mo. Hindi ka ma-restore ng Panginoon kung hindi ka magpapakababa. Kailangan ganun ang gawin natin eh. And so, ang Panginoon ay tumatawag sa atin, hindi para i-condemn tayo, pero para tulungan tayo. At dalhin tayo sa lugar na pwede niya tayong gamutin. God can heal us. God can redeem us. God can save us. And huwag tayong magtago sa Panginoon, kundi tayo po ay unawaan sa Panginoon. Kaya alam niyo po, magandang tanong yan eh. Adan, nasaan ka? O kaibigan, nasaan ka? Sa iyong Christian life, nasaan ka? Di ba? Huwag kang, baka tayo mga Kristiyano, meron tayong mga bagay na tinatago sa Panginoon. At tinatago sa kapwa, natin matatago sa Panginoon eh. Kaya ang Panginoon nagtanong, Adan, nasaan ka? Hindi sa hindi niya alam yung lokasyon. Gusto ng Panginoon sabihin kay Adan, ang kondisyon ng kanyang puso, Adan, ikay napalayo na sa akin. Napalayo ka na eh. Ay, Panginoon, ako may nagsisimba ng Sunday morning. Oo nga, kaya nga Sunday morning lang eh. Hindi ka na bumalik. Mamaya babalik ka kasi siyempre, Lord Supper, of course. Next week. Di ba? Kaya alam nyo, maganda tanong yan. Tanungin natin, sabi ng Panginoon, nasaan ka? Sagutin mo, Panginoon, dito na ako sa ganito. And then, hayaan natin, kung may kailangan tayo sa Panginoon, hayaan natin ang Panginoon, tulungan tayo, ibalik tayo sa Kanyang dating kalagayan natin. Okay? Kung kayo po hindi pa naliligtas, magandang tanong yan, nasaan ka? Sa relasyon mo sa Diyos, nasaan ka? Meron ka ba relasyon sa Panginoon? Sabi, wala eh. O tanong, ba't ka nagsisimba? Naniniwala ka ba sa Diyos? Kung naniniwala ka sa Diyos, I guess naniniwala ka sa Diyos, nagsisimba ka eh. Anong relasyon mo sa Kanya? Wala. Ba't hindi mo establish? Wala kang relasyon, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Kasi yan lang ang tanging paraan kung si Kristo ay iyong personal na makikilala at mananampalataya ka na siya ay sapat na tagapagligtas sa iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas. Talikuran mo kasalanan, lahat po tayo nagkasala, walang hindi nagkasala. Talikuran mo kasalanan, tanggapin mo si Kristo upang ikaw ay maligtas. Okay? Tayo po tumayo. Let us all stand. Tumayo tayo lahat. Tayo po manalangin. Let's all stand. Father in heaven, we thank you for reminding us that we are sinners. And Lord, ikaw ay naparito, ikaw ay binigay mong iyong anak. Kahit hindi pa kami isinisilang, nagbigay ka ng daan upang ang aming kasalanan ay matubos ni Kristo na aming tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, sa tanong na ito, ay makita namin ang aming tunay na kalagayan ng puso at ng buhay. Sa mga narito na wala pa kay Kristo, tulungan mo po na sila po ay magkaroon ng kababaang loob na tanggapin, na sila po rin ay makasalanan at ikaw po ay Diyos na mapagpatawad. Ikaw po ang gumawa sa puso ng mga narito na wala pa kay Jesus. Magligtas ka, Panginoon, ng mga kaluluwa. At sa iyo po mga anak na narito, anuman po ang aming tunay na kalagayan, I pray na kami po ay magiging tapat ngayong umaga sa aming mga panalangin at kami po ay lalapit sa iyo upang hingiin ang iyong tulong at biyaya upang tulungan kami makabalik sa dati naming kalagayan espiritual. Pagpalay mo po ang aming invitation ngayong umaga. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat ay nakatungo nakapikit, ngayong umaga patuloy tayong manalangin. If you'd like to come, kung gusto niyo pong lumapit upang manalangin, kausapin ng Panginoon, gawin po natin yan. Kasi alam niyo po, huwag tayong magtago sa karamihan ng mga tao. Huwag tayong magtago sa ating sa ating pananampalataya kay Kristo. May mga problema tayo eh. Hindi ko alam, anong problema meron ka? May problema ka sa magulang mo, may problema ka sa kapwa mo, may problema ka sa giving mo, may problema ka sa prayer life mo, may problema ka sa iyong pamilya, o ano pa man yan. Nasaan ka? Adan, nasaan ka? At kapatid, saan ka naroon? And God is not asking because He doesn't know where you are.
God is asking because He wants to solicit. I-solicit ang ating, ano ba talaga? Nasaan ka ba? Ano bang kalagayan mo? Are you right with God? Anong kalagayan natin ngayong umaga? Kasi kung meron tayo dapat ayusin na po natin habang ang Diyos ay tumatawag. Kasi kung si Adan ay hindi tumagon, he would be in hell this morning. Alam niyo, mabuti na lang at nakipag-usap si Adan. Pag siya'y nanatiling tahimik, walang tulong na darating. At siya ay mamamatay na malayo sa Diyos, patungo sa walang hanggan na kaparusahan, dulot ng kanyang kasalanan. So ngayong pong umaga, usapin natin ang Panginoon, kung kayo po hindi pa naliligtas, anong kailangan gawin? May talikuran mo kasalanan. Yan po kasi ang nagpapahamak. Kasalanan ang nagpapahamak. Talikuran mo ang kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at ikaw ay maliligtas sa kasalanan. Ngayon po umaga, tayo pipatuloy manalangin. Kung di po kayo panakatitiyak na langit, manampalataya kay Kristo. Patuloy tayo manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mga tumugon sa mensahe na ito ngayong umaga. Ikaw po nakaalam ng mga pangailangan namin at ipagkalo mo po ang mga kasagutan sa kahilingan ng iyo pong mga anak. Tulungan mo din po kami makita ang aming tunay na kalagayang espiritual. Sometimes, Panginoon, sa aming in the busyness of our day, kami po ay nakagagawa ng mga bagay, napapalayo na kami sa iyo and we don't even realize it. Na kami po ay nagsisimba lamang just because we have to be here, but our condition is far from being good. Kami po ay hindi maganda minsan ng kalagayang espiritual, bagamat nakapagpapatuloy, ngunit may problema sa aming buhay. At tulungan mo kami na matagpuan si Kristo na siyang aming pag-asa. Higit sa lahat, Panginoon, sa mga bisita na naririto, wala pa kay Kristo at wala pa katiyakan ng langit, bigyan mo po sila ng